Sa Bulacan, inireklamo ang isang ospital matapos daw ideklarang patay ang isang premature na sanggol kahit buhay pa umano. Ang sagot ng ospital sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Nakabalot ng puting tela at nakasilid sa isang karton. Sa ganitong tagpuraw, huling nakasama ng magkasintahang itatago natin sa pangalang Ana at Ben ang kanilang buhay na bagong silang na sanggol noong April 2 sa kanilang bahay. Oh, humihinga! Humihinga yung wala pa video? Wala pa video? Nakunan pa raw nilang humihinga ang anak na premature o kulang sa buwan dahil 6 na buwan lang ipinagbuntis. Yan ay kahit sinabi raw ng isa sa mga nurse ng Rogaciano M. Mercado Memorial Hospital sa Santa Maria, Bulacan, na patay na umano ang bata. Dali mo sa lying in, saan siya nagpapacheck up? Saan ba siya nagpapacheck up, Nay? Buti kung tanggapin ko yan. Kwento ni Ben, nakita niya pang humabol ng hininga at gumalaw ng kaunti ang anak. Pero nung sinabi ko po sa nurse na, ma'am, buhay pa po yung anak ko, ang sabi sa akin, kuya, guni-guni mo lang yun. Bumili raw po ako ng karton para ilalagay yung bata. Nung pag-abot po sa akin ng bata, ang sabi sa akin ng nurse, ilibing ko na daw po kaagad. muli raw nilang ibinalik sa ospital ang anak at dito pa lang nilagyan ng oxygen ang bata. Buhay ko. Malakas ka, bebe ko. Pero ang sabi raw sa kanila, Gusto po ng doktor na yon ilipat sa malaking hospital. Ganun po, pumayag po kami kasi wala po silang incubator. inirefer daw sila sa isang ospital sa Cabanatuan. 2 hours po mahigit ang biyahe. Pagdating po namin doon, ang bata po, nag-iba na ho ang kulay. Bumalik na po yung pagkaroon ng mga pasa-pasa. Ayon sa magulang, pumanaw ng tuluyan ang kanilang anak ng araw ding yon. Reklamo ng mag-asawa, hindi sana namatay ang kanilang anak kung nabigyan nito ng tamang medical attention. Sa isang opisyal na pahayag, nagpaabot ng kanilang pakikiramay ang Rogaciano M. Mercado Memorial Hospital sa pamilya Martinez. Sabi ng ospital, extremely premature ang baby na tumimbang lang ng 600 grams ng isilang. Batay raw sa kanilang record at sa salaysay na rin ang naka-duty noong staff, wala raw narinig na tibok ng puso ang sanggol bago pa man ito isinilang. Hindi rin daw ito kinakitaan ng buhay ng isilang at hanggang 1 oras matapos itong ipinanganak, wala pa rin daw itong tibok ng puso, walang paghinga, hindi gumagalaw at kulay asul na. Giit nila, nabigyan din nila ng sapat na postpartum at newborn care ang mag-ina. Nang ibalik daw sa kanila ang sanggol, naibigay raw nila ang lahat ng pwedeng gawin. Kahit pa wala raw silang neonatal ICU at neonatologist. Tumulong din daw silang ma-refer sa ibang ospital ang sanggol. Masusi raw nilang pinag-aaralan ang nangyari. Hindi na raw muna sila magbibigay ng komento pero handa raw silang sumagot sa mga tanong sa tamang forum. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.